Ang pagsusuri ng kumpanya ay nangangahulugang masusing pagtingin sa mahahalagang dokumento ng pera at mga plano sa negosyo ng isang kumpanya. Nakakatulong ito sa mga tao na maintindihan kung paano gumagana ang kumpanya at kung ano ang nagpapahalaga rito. Tinutulungan din nitong matukoy kung ano ang maaaring magkamali sa kumpanya. Ang pagsusuri ng kumpanya ay tumutulong sa mga tao na magpasya kung malusog ang kumpanya at kung kaya nitong kumita ng pera sa paglipas ng panahon. Gamit ng mga namumuhunan ang pagsusuri ng kumpanya upang makagawa ng matalinong desisyon sa pagbili o pagbenta ng shares ng kumpanya. Para makagawa ng mahusay na pagsusuri ng kumpanya, tinitingnan ng mga tao ang mga katotohanan at opinyon. Binabasa nila ang mga mahahalagang dokumento tulad ng taunang ulat, balance sheet, income statement at cash flow statement. Ipinapakita ng mga dokumentong ito kung magkano ang kinita at kinastos ng kumpanya. Tinitingnan din ng mga tao kung gaano kabilis lumalaki ang kumpanya at kung gaano kalaki ang kita nito. Sinusuri nila kung gaano kahusay ang pamamalakad ng mga namumuno at kung gaano kalakas ang kumpanya kumpara sa iba. Pinag-aaralan nila ang mga plano ng kumpanya para sa hinaharap. Pinagmamasdan din ng mga tao ang mga nangyayari sa industriya at merkado ng kumpanya. Sa pamamagitan ng pagtingin sa lahat ng ito, nakakakuha ang mga namumuhunan ng buong larawan ng kumpanya. Nakakatulong ito sa kanila na makagawa ng matalinong desisyon kung saan ilalagay ang kanilang pera. Ang mahusay na pagsusuri ng kumpanya ay tumutulong sa mga tao na bumuo ng matatag na grupo ng mga pamumuhunan. Mahalaga ang pagsusuri ng kumpanya dahil nakakatulong ito sa mga tao na pumili ng magagandang stock. Ang pag-aaral ng kumpanya ay nagbibigay sa iyo ng matatalinong kagamitan at mga katotohanan na magagamit. Ang pagsuri sa kumpanya ay parang paggawa ng takdang aralin upang maiwasan ang mga pagkakamali sa iyong pera. Kung alam mo ang higit pa, bago ka bumili ng stock, mas malaki ang tsansa mong kumita ng mas maraming pera. Ang masusing pagtingin sa kumpanya ay tumutulong sa iyo na tunay na maunawaan ang negosyo. Malalaman mo kung paano gumagana ang kumpanya, ano ang binebenta nito, sino ang mga kakompetensya, at sino ang mga boss. Nakakatulong ito sa iyo na makita kung ano ang nagpapalago ng kita ng kumpanya at kung ano ang maaaring magpababa nito. Ang pag-aalam sa mga bagay na ito ay nagbibigay daan sa iyo upang hulaan kung paano maaaring mag-perform ang kumpanya sa hinaharap. Maaari mong desisyunan kung ang presyo ng stock ay masyadong mataas, masyadong mababa, o tama lang para sa panganib at gantimpala. Ang pahayag ng kita, balanse, at cash flow ng kumpanya ay nagsasabi sa iyo ng mga katotohanan tungkol sa nakaraan nito. Ang mahahalagang numero sa paglipas ng panahon ay nagpapakita sa iyo kung paano ang kalagayan ng kumpanya. Kung may mali, mas mabilis mo itong mapapansin. Maaari mong tukuyin kung ano talaga ang halaga ng stock gamit ang matematika. Pagkatapos, maaari mong ihambing ang iyong sagot sa presyo sa merkado ng stock. Saliksikin ang industriya ng kumpanya at ang mga kakompetensya nito. Tingnan kung gaano kalaki ang industriya at kung ito ay lumalago. Suriin kung may mga patakaran na kailangang sundin ng kumpanya. Hanapin ang mga bagong teknolohiyang uso sa industriya. Alamin kung sino ang mga pangunahing kakompetensya ng kumpanya. Tingnan kung gaano kalaki ang kontrol ng bawat kumpanya sa merkado. Ihambing kung ano ang magaling at hindi magaling gawin ng bawat kumpanya. Nakakatulong ito upang malaman kung paano nakapasok ang kumpanya sa malaking larawan. Tingnan kung ano ang binebenta ng kumpanya at sino ang bumibili nito. Suriin kung paano dinadala ng kumpanya ang mga produkto sa mga customer. Tingnan kung paano nakikipagtulungan ang kumpanya sa ibang negosyo. Tingnan kung paano ginagawa ang mga bagay at kung gaano kahusay gamitin ang mga yaman. Suriin kung mabilis ang trabaho ng kumpanya at matalino ang paggamit ng pera. Unawain kung ano ang pinakamagaling na ginagawa ng kumpanya. Basahin ang mga ulat ng pera ng kumpanya mula sa nakaraang 3 hanggang 5 taon. Tingnan kung magkano ang kinikita at ginagagastos ng kumpanya. Ihambing ang mga numero ng pera sa ibang mga kumpanya. Tingnan kung tumataas o bumababa ang pera ng kumpanya. Alamin ang tungkol sa mga pinuno ng kumpanya at ang kanilang mga plano. Suriin kung may magandang karanasan ang mga pinuno. Tingnan kung gumagawa ng mabubuting desisyon ang mga pinuno para sa lahat. Alamin kung ano ang magaling ang kumpanya at kung ano ang kailangang ayusin. Hanapin ang mga pagkakataon para lumago at mga bagay na maaaring makasama sa kumpanya.
kumpanya. Gumawa ng listahan ng mga kalakasan, kahinaan, oportunidad at banta. Magbigay ng matalinong mga ideya upang makatulong sa pagpapabuti ng kumpanya. Mag-suggest ng mga paraan para gamitin ang kalakasan at ayusin ang kahinaan. Sabihin kung paano lalago ang kumpanya at mapapanatili itong ligtas mula sa panganib. Ang planong ito ay tumutulong sa kumpanya na umunlad at kumita ng mas marami para sa lahat.